This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid. Ako nga pala si Brother Dave, isang member na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. At panata ko po na magbahagi ng kanyang ebanghelyo at pagmamahal. Welcome po muli sa ating podcast, Faith Talk with Brother Dave. May tanong ako sa inyo ngayon. Ilang beses mo bang sinubukan ayusin ang lahat sa sarili mong paraan? Yung pilit mong kontrolin ang sitwasyon, pero parang lalo lang gumugulo. Minsan ginagawa na nating DIY ang mga laban natin sa buhay. DIY healing, do-it-yourself solution, do-it-yourself control. Pero habang ginagawa natin yon, napapagod tayo. At sa dulo, mapapaisip ka, Lord, bakit ganito pa rin? Mga kapatid, baka kasi hindi talaga sa atin yung laban na yon. Baka sa Kanya talaga. Dahil minsan, ang tunay na tapang ay hindi sa paghawak, kundi sa pagsuko. At minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagpapanalo, kundi sa pagpasa sa Diyos ng laban. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng let go and let God. Kung paano natin maituturing na ang ating mga laban ay the battle is the Lord's. Ang let go and let God ay hindi lang cliche. Ito ay isang spiritual principle ng ganap na pagtitiwala. Psychologically, gusto nating kontrolado ang lahat. Ang resulta, ang oras, ang paraan. Pero spiritually, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala kahit hindi natin alam ang kabuuang plano. Kapag hindi natin kayang makita ang kabuuan, ang Diyos ay nakikita ang dulo. At madalas kung kailan tayo sumusuko, doon siya nagsisimulang kumilos. Sabi nga sa ikalawang Kronika, chapter 20, verse 15, sinabi ni Hazazel kay Haring Jehoshaphat, "Huwag kayong matakot o manghina dahil sa napakaraming kaaway, sapagkat ang labang ito ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos." Ang mga salitang ito ay parang bulong ng kapayapaan para sa pusong pagod. Kapag sinabi ng Diyos na siya ang lalaban, hindi mo kailangang ipilit. Kailangan mo lang manampalataya. Minsan gusto ko na ding madaliin ang proseso. Pero tandaan natin mga kapatid, ang ating Diyos at hindi siya nalilate. Lagi siyang sakto sa oras. Ang trabaho natin ay maghintay ng may pananampalataya. Maraming kwento sa Biblia ang nagpapakita ng ganitong pananampalataya. Isipin mo si Moses sa harap ng dagat na pula. Walang daan, may mga sundalong humahabol. Pero sabi ng Diyos sa Exodo chapter 14, verse 14, "Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Kayo ay mananatiling tahimik lamang." Tahimik, hindi panik, hindi takot, kundi tiwala. At sa sandaling iyon, binuksan ng Diyos ang dagat. Si David din, bata pa lang, humarap kay Goliath.
Wala siyang sandata kundi pananampalataya. At sabi niya sa 1 Samuel chapter 17 verse 47, at malalaman ng lahat na ang Panginoon ay hindi nagliligtas sa pamamagitan ng tabak o sibat, sapagkat labang ito ay sa Panginoon. Kapag tumigil tayo sa pagtatalo at sinimula nating manampalataya, doon tayo nagiging tunay na mandirigmang espiritual. Hindi dahil malakas tayo, kundi dahil kasama natin ang Diyos. May nakilala akong kapatid na nagdadalawang taon nang walang trabaho. Ginawa niya ng lahat, nag-apply, nagdasal, naghintay, hanggang sa napagod na siya. Sabi niya, "Brother Dave, sumuko na ako." Pero sabi ko sa kanya, hindi ka sumuko, kapatid. Sinuko mo lang kay Lord. At ilang linggong pagkatapos siyang isuko ang lahat, tinawagan siya ng kumpanya na matagal niya niyang inaasam. Sabi niya, "Hindi ko inaasahan, pero alam ko, oras ni Lord to." Minsan, kailangan nating maramdaman muna ang kawalan ng kontrol para maramdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos. May isang kwento ng ang magsasakang ulan. May isang magsasaka na araw-araw nagdarasal ng ulan. Tuwing umuulan, masaya siya. Pero nang dumating ang tagtuyot, nagreklamo siya sa Diyos. "Ama, bakit mo hinayaan ito? Mamamatay ang ani ko." Ngunit isang gabi, habang pagod na pagod siyang nagbubungkal ng lupa, may narinig siyang tinig sa kanyang puso. "Anak, kung ako lang ang nasusunod, mas malalim na ugat ang gusto kong tumubo sa ani mo. Para sa susunod na bagyo, hindi na ito madaling matumba." Natahimik ang magsasaka. Napagtanto niyang kahit walang ulan, may ginagawa pa ring himala ang Diyos sa ilalim ng lupa. At nang dumating ang ulan, mas sagana ang ani kaysa dati. Minsan mga kapatid, ang Diyos ay hindi agad nagbibigay ng ulan dahil mas una niyang pinapatatag ang ating mga ugat. Ang unang hakbang ng pananampalataya ay hindi pagkilos, kundi pagsuko na ating mababasa sa Kawikaan chapter 3 verses 5 hanggang 6. Na sinabi dito, "Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaalaman." Minsan gusto nating agad ang sagot, pero ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng timing. Kapag nananalangin ka, huwag kang humingi, makinig din. Sabi sa Awit chapter 37 verse 7. Manahimik ka sa harap ng Panginoon at maghintay sa Kanya. Ang pananampalataya ay hindi sa nakikita, kundi sa tiwala, na ating mababasa sa 2 Corinto chapter 5 verse 7. Sapagkat tayo ay namumuhay sa pananampalataya, hindi sa paningin. Kapag hinayaan mong kumilos ang Diyos, makikita mong kaya niyang gawin sa isang iglap ang pinaghirapan mong gawin ng ilang taon. Siya nawa. Mga kapatid, alam ko, mahirap bitawan. Minsan pakiramdam natin, kapag binibitawan natin, talo tayo. Pero sa totoo lang,
Kapag binitawan mo, doon nagsisimula ang milagro. Hindi mo kailangang laging may sagot. Hindi mo kailangan laging malakas. Ang kailangan mo lang, isang dasal na totoo. Ama namin sa langit, hindi ko na kaya. Kayo na po. At sa sandaling iyon, ang bigat na matagal mo nang pasan-pasan, unti-unting magiging magaan dahil pinasan na niya. Kapag isinuko mo sa Diyos ang laban, nagiging malinaw kung ano talaga ang mahalaga. Napapalitan ang takot ng kapayapaan. Ang pagkakaisa ay nagiging pagtitiwala at ang pagod ay nagiging pananampalataya. Makikita mong hindi mo kailangang maging perpekto para tulungan niya. Ang kailangan mo lang ay puso na handang magsabing, Panginoon, kayo na po. The battle is yours. Mga kapatid, minsan din akong dumaan sa panahon ng gusto ko nang kontrolin ang lahat. Ang resulta, ang direksyon, ang tao. Pero habang pinipilit ko, lalo lang akong napapagod. Tama po yun. Hanggang sa isang gabi, sinabi ko, Ama namin sa langit, pagod na ako, hindi ko na po kaya. Kayo na po ang bahala. At doon ko napagtanto at nagsimula ang pagbabago. Hindi biglaan, pero totoo. Dahil kapag hinahayaan mong si Kristo ang humawak ng manibela, hindi mo kailangang kabahan sa daan. Alam ko po na ang lahat ng binahagi ko ngayong araw na ito ay totoo. Pagpalain po tayong lahat at pagpalain din po natin ang buhay ng ibang tao. Naway madama natin ang kapayapaang nagmumula lamang sa Kanya. Ay ito ay aking iniiwan sa ating tagapagligtas at manunubos na si Jesucristo. Amen.